Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Kada nang naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tunga marinaga po sa Saido Aldaw na Huwebes Gunyan, Mayo at 30 na taon 2024. Liwat na sabuyang hatun sa Saido ang mga baretang amay na maantabayanan sa labay sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live kita maantabayanan sa 99.9 DWEB FM Kamsur. Halip po dyan sa Rinconada area. 99.3 KM Kakampi naman sa Partido. Asin man sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Naantabayanan pa kita sa samuyang FB Live, samuyang live streaming. Sa pangarapog ang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Nagbo-broadcast online on air. Hali po sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Ibaran ko si Ivan Bulawan sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta, ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Uyan na sa ito mga bareta, ayon sa Senado Nacional, formal nang idineklara kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration ng PAGASA ang pagpupun kan tag-uran sa Pilipinas. Sigun sa PAGASA, sa makarakalis na aldaw, nagkaigwa ng matinding bagunas ng uran sa sur na parte ng Luzon, asin Visayas. Nagkaigwa man ng mga parating thunderstorms, asin ang pagtama kang bagyong Aghon. Siriban ang southwest monsoon o habagat. Sabi kang PAGASA, may dakulang diyansa na magkaigwa ng La Nina pagabot kang bulan ng Hulyo, Agosto sa good bulan kan Septembre. Makamati man ang nasyon ng break sa paguran sa mga basunod na aldaw. Siniguro kan Department of Health na sa ibong kan mga na i-report na paglangkaw kan mga kaso kang COVID-19 dara kan mga bagong variant sa ibang nasyon. Mayo man dapat ikahandal ang publiko hulita mantinido manggararay na mild. Asin manageable ang mga kaso kang helang digdi sa Pilipinas. Sabi kan DOH, paragos din ang binabantayan ang COVID-19 case counts. Asin binabantayan man ang mga newly designated variants kan virus. Pasado sa datos, sagud kan Mayo 20 taon 2024, ang gabos na riyon sa Pilipinas, mantinido manggararay nasa low risk sa COVID-19. Mayo man subot na scientific basis para magpautubling travel restrictions laban sa anuman na nasyon huli sa paglangkaw kang kaso kang COVID-19. Katakot gani, abinado man ang DOH na pwede makalaog na o nakalaog na sa Pilipinas ang Omicron subvariants na KP.2. KP.3, alagad siniguro na mantinido manggararay na clinically mild asin manageable ang mga kaso kang COVID-19 sa nasyon. Napagaraman na iniiwasan man kan DOH ang paggamit ng tatarabo na flirt yan tanganing determinaran ang mga subvariants. Ulitan na sa bitang termino informal asin casual asin ang paggamit kani pwede magresulta sa miscommunications kang high risk. Nagpapatarid ba ng Commission on Elections dapit sa nagkaperang individual na nambibiktima subot ni mga kandidato na hinahagadan nin milyon-milyon pesos karibay kang sure win o siguradong kapangganahan sa 2025 national as in local elections. Sigun kay Comelec Chairman George Irwin Garcia, ini mayong katotohan asin iskam sana. Pigbuyag man ni Garcia na nakaresibisi na di mga report na may mga taong nag-iikot kunyan sa enterong Pilipinas asin nanuloko ni mga kandidato o prospective candidates. Inalok man na subot
kan sinabit ng mga individual ang sa mga prospective victims na magbayad din po sa 50 milyon sa good 100 milyones pesos karibay kasiguruhan nakapanggadahan sa eleksyon. Pinagtutubudan man ka mga ini ang sa idang pinapatubod ang target ka mga ini na biktimahon na may kabistado sinda sa laog kang Comelec na kayang-kaya sindang ipagana sa eleksyon. Inaalok pa man kan pamayok ang Comelec ang mga kandidato na daig magtumod sa sinambit na mga individual asin invest tulos na iparistar ang mga ini. Mientras tanto, tinawan ni Garcia na mayong paagi tangani madaya ang resulta ng eleksyon nulita ang mga poll machines na gagamiton sa eleksyon igwa mga paagi tanganing mag-countercheck kung magkakaigwa nin pagbabago sa resulta. Sabi pa ni Garcia, talagang sinisiguro ninda ang absolute transparency sa proseso kan eleksyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:12 ng pag-aagang unyan. Sa iba pa mga bareta sa Radyo Nasyonal, nagtutubod si Senador Erwin Gatchalian na pwedeng nabistunan tunay na ina ni Mayor Alice Go Bamban Tarlac. Pigeras ni Gatchalian na may mga nabulitlita na dokumento sa Valenzuela City Hall. Maprapit sa mga negosyo kang pamilya Go sa siyudad Siriman sa Bureau of Immigration. Sarong Lin Winyi, ang pwedeng tunay na ina kang alkalde, sabi ni Gatchalian. Parati subot na kaibanan sa mga biyahe sa luwas kang Pilipinas, si Lin asin ipinapabisto ini mismo ni Go sa mga pagriba sa Valenzuela City na sa iyang nanay. Dagdag niya pa, sa nakalis na 6 na taon, 170 beses nagluwas sa Pilipinas si Lin. Kaibanan ang sarong Jian Xiong Go, ang ama subot ni Go. Sa mga pagdangog sa Senado, sinabi ni Go ang sayang ama bilang si Angelito Go. Sa pagdangog, sinabi pa ni Gatchalian na kung pareho Chinese sa mga magurang kang alkalde, makakaapekta rin sa lokal na posisyon ni Go bilang alkalde duman sa Tarlac. Sa iba palitales ka mga bareta, nagpapatarid ba na sa dating kongresista na posibleng magbaha ang aberya sa 2025 elections suliman sa illegal na automated counting machines na gagabiton sa sinambit ng eleksyon. Sigun kinating Caloocan Congressman Edgar Irisi, balga sa Republic Act No. 9367 o 69 o Election Automation Law, ang voting machine na gagamiton sa masunod na pirilian, hulita saro lang ining o saro sa naman ining prototype. Binanggit niya pa na malinaw na nakapanaman sa Republic Act nga 9369 na the systems procured must have demonstrated capability and been successfully used in a prior electoral exercises o exercise here or abroad. Na pagaraman kan Mero System o nasungkit kan Mero System Company ang 17.9 billion pesos na kontrata para sa automation kang eleksyon sa masunod na taon kabali sa joint venture kan Miro, ang Integrated Computer System, St. Timothy Construction Corporation asin ang Centerpoint Solutions Technologies Incorporated. Nagsaangat ng petisyon sa Korte Suprema sa Irisi para hagadon ang pagpaparawas ng Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction laban sa kontrata kan Miro sa Comelec. Inakos naman ni Irisi ang Comelec na buta, bungog, asin pula sa mga pigbulgar niyang red flag. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tugang 15 minutos na makalampas ang alas 5 ng pag-aaga. Sa tuyo mga bareta live halingon yan sa luwas. 36 anyos na lalaki duman sa manuan kan Ragay Camarinesor, Tinaga Irido. Report na yan haliki Mike Rabito. Mike. Nagsapo nin pagkairidos sa iyang lawas ang sarong 36 anyos na lalaki diyan sa baruan kan Ragay Camarinesor matapos na ini ang tagaon kan sa iyang nakadiskusyon. Sa report gikan sa PNP Ragay pasada alas 4:20 nin hapon kasudma kang mangyari ang insidente sa barangay Lower Omon diyan sa banuan kan Ragay Camarinesor Pigbisto.
Ang biktima na si Oliver Antenor, 36 anyos, may kasaruan. Mantag ang sospek pigbistuman na si Jose Capenya, nasa tamang edad, parehong residente kan Barangay Lower Omon, dyan sa Banuan kan Ragay, Camarines Sur. Sa pag-imbestigar kang nagrespondig mga otoridad, kaibahan kan biktima, maging kang suspitsado, ang miyembro kan Barangay Lupon kan Lower Omon, na pigbistong si Carlos Meralpes Jr., yan tanganing pag-urlayan, ang dati nang day pagkakaintindihan sa tahaw kang suspitsado, maging ka na biktima. Sa kasiraman kan sa indang pag-urulay, nagsabi sa buot ang suspitsado sa biktima na ayos na sinda. Kung kaya naging palagay ana biktima, maging ang Barangay Lupon. Kana sinda ana mapaturog, ang Barangay Lupon ang pinagpukaw kana suspek, asin nagsabi ni na maduma na siya. Mantang ana biktima ang naghahagad manintabang sa miyembro kana Barangay Lupon na pag-araman ni Carlos Meralpes Jr. na si Oliver aniga pala nintama sa iyang liog kung kaya ini pinagkasiributan na darahon dyan sa Ragay District Hospital. Sa pakikipagumapot kad baga otoridad sa biktima, sinabi kay ini na siya palan na pinagtaga kang sospek tulos na nagkondusir ni investigasyon ang mga otoridad asin na pinagasusog ang suspitsado. Sagkod mo niyan na ipaini na dadakop kan mga otoridad kung kaya padagot siya na pinagahanap kan kapulisan tanganing papanimbagon sa ginibok kaining krimen. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ibinubulos na tubig kang MNWD sa area kang Kanaman, Camarines Sur, bakudang potable. Sabi kang alkalde kang sinampit ng Banuan na si Nelson. Bareta Haliki, Michael Garcia. Mayo pa rin kasimbaga ng Diocese of Libmanan sa kagadaan ka mga alkalde. Balikan nato ang report ni Michael Garcia, dapit sa sayang Bareta, barugon sa MNWD. Go ahead, Michael. May pagalangan na sinabi ni Alcalde Nelson Legaspi kang Kanaman, Camarines Sur na bakong potable ang serbisyo kang MNWD sa Sindang Banuan. Susog sa mga pahay kay Mayor Legaspi, haloy ng problema kang Kanaman ang tubig, lalo na kung punang pandaron liwat ang pumping station na kung saan nadiskubre na iba na ang lamit. Malaya ng parong, iba nagluluwas na kulor, minsan may alulunti, minsan damay baybay. Duman ang sinabi kang alkalde na bako ng potable ang tubig. Halos sa Metropolitan Naga Water District o MNWD, maramduman po sa pagmanihar ni GM Onggoso pinuna na ang repair asin liwat na pagpapaandar kang pumping station dyan sa Kanaman. Pinundo huli sa repair, haloy bago i-undergo sa testing, bago isali sa system para mapakinabangan dakang publiko. Napag-aramanta pa na pun ka paandaron liwat ang pumping station, dakol na empleyado kang munisipyo, anday na nakalog o day nakatrabaho ng tultul, hulita makulugan tulak. May pang kasimbaga ng MNWD, manugod sa bagay na ini dyan sa Kanaman, Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Para mariwas ng illegal na droga sa Ocampo, Camarines Sur, dinakop at yan, details yan, haliki Junel Cuba. Balikan tali ba pambareta ko niya sa Senado Nasyonal? Itinutulod kang mga kongresista ang sarong hararam na investigasyon banungod sa 15.5 bilyon pesos na advance payment na itiraw kang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa mga ospital sa hararam kang kontrobersyal na Interim Reimbursement Mechanism Program o IRM. Sa pagdakog kang House Committee on Appropriations sa pinalataw ni Gabriela Congresswoman Arlene Brosas na igwa mga aligasyon na nahulog sa nasubot sa bulsa kan mga koraptong opisyal ang pundong ipinaluwas kang PhilHealth. Mientras tanto, question man ni House Deputy Majority Leader asin Congresswoman Janet Garin ang legalidad sa paggamit kan pundo kang PhilHealth para baging kapital ang mga pribadong ospital, siriban ospital kang gobyerno. Nalaman kani, hinurot ni Operations Committee Vice Chairperson asing Congressman o Congresswoman Stella Kimbo kan Marikina na mabusisi kung paano pinili ang mga ospital na tinawan ng pundo ali sa
IRM program. Ang sinasabi ni Kimbo, ang initial findings ng pagpili kang pasilidad na nakaresbi kang IRM daron kayo mayong koneksyon sa COVID patterns. Pigkonsiderar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga banta kan China na i-detain ang mga trespassers sa West Philippine Sea bilang sarong act of escalation. Sa sarong entrevista sa sideline kan sayang state visit sa Brunei, Darussalam, pigladawan ni Presidente Marcos ang banta kan China bilang sarong o bilang ibang patakaran asin sarong nakakahandal na pag-asenso. Ginibo ni Presidente Marcos ang pahayag kang hangada na magtaon ning reaksyon sa 4 na bulan na pagkabawal sa pagsira kan China sa South China Sea. Kabali ang mga parte kan WPS. Sinabi niya na ang aksyon kan China, extension sa naman giraray kan sa idang paghinako o pag-anab ang gabos na maritime territory kan China. Dagdag pa kang Presidente, dahil na bago ang mga ginigibong iyan kan China. Ipinalawas na sumut kang gobyerno kan China ang regulasyon matapos ang katatapos na civilian resupply mission sa mga parasirang Pilipino sa WPS. Sa ibang lado, siniguro man kang gobyerno na sa idang susuportaran ang mga parasirang Pilipino na apektado kang bagong detention facility o policy kan China na mapon sa June 15 ngunya na taon. Designado ang National Public Transport Coalition asin ang National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines sa subot pa barabagong desisyon na simpayag ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chofino Guades manungod sa Motorcycle Taxi Pilot Study Program kang gobyerno. Inakusalan ka nasabit ng Transport Group si Guades nin subot flip-flopping asin nagkikrear nin pagkaribong asin distress sa ribo-ribong transport workers sa marabibang pahayag sa isyu kang MC Taxi Service sa nasyon. Sigun sa NACTUDA, Presidenta si Ariel Lim, pranaharoy sinabi ni Guades na pasado sa direktiba ni Transportation Secretary Jaime Bautista, mayo ng dagdag na MC taxis na tutugutan sa Metro Manila, asin imbes ang anuman na dagdag na MC taxis, ibugtak na sana sa mga riyon para sa improvement kan transportation services. Sigun sa iya, makangalas kung tanong sinasabi ko niya ni Guades sa nakaris na media release na ang Technical Working Group dahil nag-rekomendar ng capping kang programa para sa tulong players sa Metro Manila. Imbes sinabi ang TWG, nag-expand pa ng programa sa paagiba ng pagdagdag ng operators na kaning ma-evaluate na maray ang impact kan pilot study. Nangapudar ang kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa sayang ina na magbutwa na para magpasararam sa DNA test. Si Amelia Lial ang mapatunay na may lahing Pilipino sigo hulita sa roosubot ining Pilipina, sabi kang kampo kang alkalde. Nanindugan man ang mayor kang Banban na Pilipino ang ina niya asin ang apudan na maglantad ini. Matandaan sa sarong entrevista, ipiniluwas kang Bayo 20, pigbulgar ni Mayor Alice Go na saro siyang love child. Asin pig abandonar subot siya kang sang ina na katabang kang aki pa siya sa farm. Naibulgar pa man sa Senate hearing kan Mayo 22 na ikinasal ang mga magurang ni Go na sinda ang ginitugo asin Amelia Lial. Apor kayan, napagraman man na mayong certification of marriage asin mayong record ng birth ang mga magurang ni Mayor Alice bagay na nagkukwestiyon kung totoo mananggad ang pagkatao kaini. Nanindukan si dating Armed Forces of the Philippines Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos na nungka siya nakikipag-negosasyon sa China manungod sa sarong New Model Agreement na may katuyan bawasan ang tensyon sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Tinawan doon ni Carlos na dahil nagtaoding permiso o consent sa Chinese military attaché na nabistong si Colonel Lee na inirecord ang sedang pag-uurulay. Sigun saya, nabisto niya si Lee kan siya Wascom Commander kunsay nakumbinsan na ngayon po rin pag-meeting sa mga dayuhan na representante sa diplomatic activities. Nanindugan pa man si Carlos na sindan ni Lee igwa sa naman informal casual conversation. Apor kaya nanindugan pa man ang dating opisyal
na dahil niya kinukompromiso ang integridad kan teritoryo kan Pilipinas. Matandaan, sinabi kang embahada kan China sa Manila na si Carlos sa pag-aprobar ka mga opisyal kang gobyerno, nag-uyon na maglaog sa bagong modelong kasunduan bilang parte kan pagpapagian ka mga tensyon na pinatindi kang pangipit ka mga Chino sa Philippine resupply ships asin sa ilang escort sa Yungin Shoal. Nagpahig man si Carlos nin paghahandal sa sayang mga tropa sa Wascom. Ulit ang garunggay nagtitindi ang tensyon sa WPS. Ulit mas sa sunod-sunod na pagkatake kang water cannon laban sa mga barko kang Pilipinas na nagresulta sa danyos asin pagkairido sa lado kan mga Filipino na nakalis ng Marso 23 duman sa Ayungin Shoal. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:27 ang oras kunyan sa Pilipinas. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta niya tungkol dyan sa lado nasyonal, napagkasunduan kang Pilipinas, pati naman Brunei, na naman at dringkilan sa pagultanan ninda as iba pa mga nasyon sa Indo-Pacific region dapat tindang maigutan na maariglar sa matulinong na paagi. Ini ang pahayag ng Presidential Communications Office sa sayang website kasugma. Saro lang ini sa mga isyong pigdiskutir ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pati naman ni Sultan Hassan al-Bolkiah sa enot na state visit kan Presidente ng Pilipinas sa Brunei kanakalis na Mayo 28, sagkod kasugmang Mayo 29. Sigun sa PCO, sinabi ni Marcos sa tubangan kang Royal Family kang Brunei na importante ang pagtatrabagan ka mga nasyon para mamantinir ang katulinungan asin tranquilidad sa Indo-Pacific region. Sigun sa iya, importante magtrabagan ang mga nasyon na biyembro kang Association of Southeast Asian Nation o ASEAN sa mga paagi para man mapadanay ang katulinungan sa riyon. Dagdag pa sa pahayag ang PCO, inisubot ang sinabi ni Marcos sa sarong entrevista sa mga biyembro kang Filipino Media Delegation duman sa Brunei. Sabi ni Marcos, nakabilog na ang Pilipinas asin Brunei ng sarong diplomatic document na masalukan sa ilang kasunduan na paboran ang peaceful resolution sa anuman na dringkilan sa pagultanan ng mga nasyon sa saindang teritoryo. Sa sayang pagtaram, nasabit ni Marcos na importante ang sayang pagbisita hulita arugang Pilipinas ang Brunei nakahampang sa pagkadakol-dakol ng mga angat kunsay na magkaparehas ang saindang mga interes. Kakampi Network News. Network News. Itinutulog ng Commission on Elections COMELEC na ipagbawa ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI asin deepfake technology sa mga campaign material sa 2025 elections. Sigung kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, formal nilang hinagad sa Commission in Bank na ipagbawa ng mga nasambitang teknolohiya na subot may seryosong epekto sa eleksyon. Sabi niya, nagkaperang pamayuman kan Estado ang naging biktima ka mga manipuladong litrato audio kabalina mismo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Piga pasipara sa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga insinuasyon na may pagkaaram ini sa pagkakatanggal sa pwesto ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Sinabi ka Presidente sa sarong entrevista naman sa Brunei na dahil niya nakakaulay si Zubiri imbes sa nainot na pahayag ng senador na o kabaliktaran sa nainot na pahayag ng senador na kaya siya tinanggal hulit na dahil niya nasunod ang kasuguan kang powers.b. Naaraman na sabot kanin ang pagribay sa lidrato kan Senado kan banggiton ini sa saya ni Senador Francis G. Escudero as nagsabi na pupubaran niyang baging Senate President. Mayo subot siyang nakaulay na anuman na partido hulita mayo siya sa Metro Manila as sinabarataan niya na sa ini na si Escudero ang leader na kan Senado pagbalik niya sa Manila halis sa out of town trip. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tugang. Alas 5:31 ng pag-aaga, mapanagos sa mga bareta at yan. Ma-break lang kami. Kita po panagos na ang tabayanan. Good morning, kirari sa mga nakaantabay sa Muya Live sa mga broadcast ka 99.9 DWEB FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Good morning man. Sa inaabot kan signal kan 99.3 dyan sa Partido area and sa mga parantabay niyato sa 91.9 BBS FM Naga City.
good morning sa mga FB followers and viewers niya mo ngunyan. Thank you. Marinaga po sa ito. Oras ngunyan. Alas 5:40 rin pag-aga. Balik na sa mga baretang ngunyan. Jumbalas, lapas, Subrikat na sa 57.5 milyon pesos. Ang kantidad kan danyo sa sektor kang agrikultura sin pagsira dinuli sa pagtamak ang bagyong Siagon sigun sa Department of Agriculture kabali sa mga nadistroso yung 1,995 metriko toneladang paroy, mais, patiraman high value crops, asin 165 mga hayop sa Calabarzon, patiraman sa Mimaropa. Naraot man ang mga pasilidad pang agrikultura sa Calabarzon na nagkakantidad ng 965,000 pesos. Katakot gani, nagtagama naman ang Department of Agriculture ng 23 milyon pesos ng kantidad ng tabang sa lampasan rimong mga parauma sa mga apektadong riyon. Kabali sa mga tabang na itataw kan DA, ang mga banhi, planting materials, biocontrol measures, sure loan program, alis sa Agriculture Credit Facility Council, asin Quick Response Fund para sa rehabilitasyon ka mga apektadong lugar. Liwat nagpagirumdum ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino na imitaran ang non-essential travel sa Israel, Palestine, asin sa mga pagtraid na nasyon sa Middle East, huliman sa pabarbagong sitwasyon kan seguridad sa riyon. Sigun sa ahensya, ang mga nasyon dapat iwasan iyo ang mga ibinugtak kan DFA sa raram kang Alert Level 2 o may halangkaw na Alert Level sa raram kang 3-tier Alert Level System kan DFA. Ang Alert Level 2 itinataw kung may mga tunay na banta sa buhay, seguridad asin pagrugaring ka mga Pilipino na naghahali sa panluwas o panlaog na kariribukan, kawaran, kapusugan, asin panluwas na banta. Kabaliban sa mga sinasabi kan DFA na non-essential travels, iyo ang tourism visit, pilgrimage, temporary stays with relatives and friends, volunteer work, sports events, entertainment, asin mga kaparehas na aktibidad. Daglag pa kani ang mga siring na klase ng biyahe na iniingganyar sa ngunyan asin pwedeng ikonsiderar sa ibang pagkakataon. Huli kani, nagpapatay ng DFA sa publiko laban sa anuman na alok ka mga individual, organisasyon, kumpanya o kumpanya nag-uorganisar di mga travels, pagbisita asin pilgrimage sa mga mariribok na nasyon sa riyon kan Middle East. Matandaan, erot na itinaas kan DFA ang Alert Level 2 sa Israel kan Oktubre, kanakalis na taon kasunod ka nangyaring pag-atake ka mga biyembro kang Hamas na ikinagalan ng lampas sa 1,200 na persona asin pagdukot ng lampas 200 na Israelis asin iba pang na mga namamanuan sa sinambit ng nasyon. Arestado na ka mga otoridad ang suspect sa sarong road rage incident na ikinagalan kan sarong stay-in driver na senior citizen duman sa Makati City sa biglansan na follow-up operation sa Pasig City. Ang suspect binistong si Gerald Raymond Yu. Sarong negosyante as inarestar kan mga pulis sa sayang istaran sa Riverside Village, Pasig City. Alas 7 kasubang pag-aaga, siyo ang itinutot ng buminalil as nakagadan sa biktimang si Anisito Mateo, 65 anyos, stay-in driver sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa City, hulis sana sa gitgitan kan bihikulo sa tinampong. Na nangyari sa southbound lane kang EDSA Ayala Tunnel sa Makati City. Alas 2:30 rin pagkapon ka nagtalikod na Martes. Nasusog ka mga otoridad ang kinakamugtakan ka suspek sa tabang karagkaper ng testigo asin mga kuha sa CCTV. Na-recover man sa istaran kani ang sarong itom na Mercedes-Benz na may plate number DAD 9670 mentras ang plate number na BCS 77. Na-discovery man sa laog kan Mercedes-Benz siriman ang duwang kalibre 40 pistola na pinagtutubunan ginamit kani sa krimen. Sa ballistic examination na discovering saro sa mga nasambit ng baril na Taurus sa caliber .40 nagmatch sa na-recover na basiyo kang bala halis sa crime scene. Mientras tanto, pigang pagnaman sa bidya ni DILG Secretary Binur Abalos Jr. sa Campo Crame ang suspect na siyo matapos ang pagkaka-arestar kani. Sigun kay Abalos siyo, positibong binisto ka nagkaberang testigo na iyo ang nagbalil kay Mateo. Nagpositibo man siyo sa gunpowder kan siya ipasirarom sa paraffin test. Sa payag ka nagkaberang testigo, nakagitkitan kan suspect lunad kang Mercedes-Benz ang puting Innova na pigmamanihon ni Mateo na may duwang lunad sa may Ayala Tunnel sa parte kang EDSA sa southbound. Mientras pariyo man na binabagtas
sa nagbabagta sa Kalayaan flyover southbound sa Barangay Urdaneta, Makati City alas 2:30 ng pagkahapon kalagdarigod na Martes. Nagluluwas na mentas pasakat ng tunnel binadil kan suspect. Ang right passenger window kan bihikulo kan biktima na ruminagbas ang bala asin tuminama sa likod sa tuong abaga. Kanina nag-exit ang bala sa walang bintana. Kaya nagdulag ang suspect. Matapos tamaan ng bala, nabangga-amang kang biktima ang nagkapirang motorsiklo sa sayang inutan. Nagibungan niya pa man imaneobra ang bihikulo sa tuong kanto kang EDSA Ayala Tunnel southbound bago nawala ng kontrol sa Manibela. Rason, tagani maghagad na ng tabang ang dunag gani na si Marites Balmorio, 47 anyos, sarong yaya asin atama na itinago sa pangalan na Uruha, 7 anyos. Sa pagmawot na makatabang, ipinarada kan duwang riders na sinda Aliando Paljorina asing Kennedy Valdez ang sila mga motorsiklo sa tubangang kan Toyota Innova na nabangga asin na distroso. Ipigton over man kang Metropolitan Manila Development Authority ang video footages maparapit sa insidente asin sa modelo asin plaka kang bihikulo kaya naberipikar ang registered owner kani. Nagkipagkulan naman Makati City Police Station sa Land Transportation Office kaya nasusog nasarong Sosomo Husay ang may sarili kan Mercedes-Benz na imbulto sa road rage basado sa report ni Police Chief Master Sergeant Andilo Salas Balyo may kapot kang kaso. Katagod kani sinabi ni LTO Chief Bigor Mendoza II, pinadarahan ng daning show cause order ang registered owner kang Black Mercedes-Benz na imbulto sa nasa bitang road rage incident sa Makati City. Alas 5:47 ang oras siya tungunyan. Balikan tayo bapang report halingunyan sa lawas. Satellite registration gigibon sa Concepcion Pequeña. Dakol na mga bago asin mabalyong botante. Pigalauman kang Commission on Election. Baiko Garcia sa report. Magdanal daw, gigibo ng satellite registration sa Barangay Concepcion Pequeña. Sunod ka na kung saan iyo ang pinakadakol na botante sa nasabit na syudad. Alagad sa pag-analisar ni Election Officer Attorney Michael Julia Jr., dahil man nagre-reflect ang numero ka mga botante sa numero ka mga residente sa lugar. Sigunban kay SK Chairperson Micah Imperial, pinakadakol sa mga dahil rehistrado iyang jóvenes po 18 hanggang 30 anyos. Nakikiulay ang Sangguniang Kabataan kang Concepcion Pequeña na i-ehersisyo ang kapangyarihan sa pagpili sa pagig kang pagpaparehistro sa COMELEC. Estimado man kang COMELEC na apisar na rin yung sanaman ang barangay sa sindang opisina sa City Hall Compound, kadakol manggirara ang namaprobitsar, lalo na si mga bagong butante, asin man si marilipat ka mga voting registrations. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:48 ang oras ko dyan sa Pilipinas. Sa iba pang bareta ko dyan sa lado nasyonal, pinalaba pa ka National Grid Corporation of the Philippines ang red as in yellow alert status sa Luzon. Sa strong advisory, nakapanaman ang red alert status pun alauna ng pagkapon sunong alas 4 ng pagkapon na sindiwat na ipapauto pun alas 6 ng pagkabanggi sunong alas 10 ng pagkabanggi. Mientras tantong yellow alert man ang nagdanay kasugma pun alas 12 ng pagkauto sunong alauna ng pagkapon, alas 4 ng pagkapon sunong alas 6 ng pagkabanggi, alas 10 ng pagkabanggi sunong alas 12 ng matanga. Ngunyan na Mayo 30. Sabi kang NGCP, ang pag-extender kang mga alert status suliban sa duration kang Sual 2 Lilian o Lilhan A asin B power plants asin paglangkaw kang biglaoman na demand. Mientras tanto, hinali naman kang NGCP ang yellow alert status sa Visayas Grid. Kasubagong o kasubang hapon, uliman sa pagbaba kang biglaoman na demand sa kuryente. Sa presente, iguanan bastanteng reserbang kuryente ang Visayas Grid na may available capacity na 2.886 megawatts asin peak demand na 2.490 megawatt. Matandan idineklara ang yellow alert status sa Visayas Grid. Kasubang pag-aaga, huliman sa pigalauman na paglangkaw kan demand asin posibleng kakulangan nin supply.
Inurot kang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema kang Pilipinas na dapat na ibasura na ang sinangat na petisyon laban sa pagpalyo kani kang 125 million pesos na confidential funds sa opisina kanikan 2022. Kini daging laban kan 19 painang komento kung saan hinurot kang kampo kang Vice Presidente na mayo man aktual na kaso. Mayo man sumot kontrobersiya kan ibalyo asing ginamit ang fundo. Nobyembre taon 2023, nakapalaman sa petisyon na dapat ibalik ang confidential funds kang Office of the Vice President sa Treasury Department. Big question man, ka mga petitioners, ang pagbalyo kan pundo bilang confidential funds kang OVP alis sa contingency fund kang Office of the President. Matandaan ang para sa mga petitioners, inabibilangan ni the Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas Imelda Nicolas, Attorney Ibarra Gutierrez III, Katrina Munsod, Ray Paulo Santiago, Honorio Poblador III, Vicente Romano III, Rex Drilon, Miguel Hugo, dating Commission on Elections Chairperson Agosto Lagman, 1987 Constitution Framework Christian Munsod, asin dating Department of Finance Undersecretary Maria Cielo Magno. Igwa man isinangat ang Makabayang Black kang House of Representatives na petisyon laban sa confidential funds kang Office of the Vice President. Nagkapera sa abogado ang nagsagat ng petisyon na kinabilangan ni dating Justice Antonio Carpio, Attorney Howard Calleja, JP Calleja, sin dating Senador Richard Gordon. Batandaan, sinabi kang Commission on Audit, ginamit kang OVP ang 125 milyon pesos na pundo sa laugsana nin 11 aldaw kan Disyembre taon 2022. Nagpapatanid ang Bureau of Immigration sa bagi ni Commissioner Norman Tanzenco sa mga aspiring overseas Filipino workers na day magbakal di mga dokumento sa mga social media platforms as in messaging application hulita parati subot na peke ang mga ini. Ang patalig ginibo ni Tanzenco matapos ang pagkakabagat sa mga Pinay victims na nagpresenta ng mga peking overseas employment certificate na nabakal nila sa WhatsApp as in Facebook. Napagaraman na sa 49 anyos na Pinay ang pinagat kan PI officers sa Clark International Airport kan Mayo 24 mentras tantong nagpupurmar ining maglunad sa sarong Emirates Airline flight para sa United Arab Emirates matapos na magpresentar ng sarong counterfeit overseas employment certificate. Sigun ki BI Immigration Protection and Border Enforcement Section Chief Bienvenido Castillo III. Sinabi pa sumot kang Pinay na for redeployment umabalik sa naman siya sa United Arab Emirates. Sa ginibong secondary inspection, nag-ako ang Pinay na peke ang OEC na nabakal niya sa WhatsApp application sa kantidad 7,200 pesos. Mentras tanto, report man kang I-proves kang BI na kan Mayo 26. Nasabat ninda sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang sarupang biktima na 25 anyos na pasiringkutang Kuwait para magtrabaho. Dahil tinugutan makalunad sa sayang Gulf Air flight, ang biktima kan madeterminan na peke ang sayang OEC na nabakal niya sa Facebook na inaapod na OEC appointment sa kantidad 500 pesos. Patanid pa ni Tanzenco ang pagbabakal ni mga peking dokumento taganing tabangan illegal na makahali ng nasyon ng mga obrero konsiderado bilang human trafficking. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 6 minutos magatugan test mag-abot ang oras na 6 ng pagkaga sa iba panitalas ng mga bareta niya tungkol yan. Apor sa may datang panahon dahil nadagos ang planong prayer rally ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa Tacloban huliban sa iba pang rason. Inisigun ki Congressman Jude Asedre, kantingog party list si Duterte, nakatalaang utamang kondisir sa ningrali sa Tacloban alagad na kansilar huli sa Bagyong Agón. Sa ibong kani sinabi ni Duterte na igwang heavy equipment na nakapwesto sa venue na party kan Marcos Administration's policy of stifling peaceful dissent. Mentras tanto, sigun kay Asedre, igwa sa naman na conflict sa pagpapaschedule sa venue na Remedios Trinidad Romandes Plaza. Sabi ni Asedre, matapos imbisigaran na schedule, napagaraman na nagpa-schedule na sana ang partido ni Duterte kanagtalikod na Mayo 24. Big rekomendar ni House Deputy Majority Leader asin Iloilo Representative Janet Garin
ibaba ang gastos sa annulment kung dahil masana marusot sa Senado para aprobaran ang absolute divorce bill. Inimunig rin ang pahayag matapos magluwas sa report na adom na senador ang pabor sa diborsyo asin 5 ang kontradigdi. Kung ibababa ang gastos sa annulment, sinabi kang kongresista na mas kadakol na mag-aragom ang legal ng makakapagsurubayan. Sige rin, saro sa mga kongresista na nagbotong pabor sa proposed Absolute Divorce Act o ang House Bill 9349. Inaprobaran kang Kamara ang propuesto sa ikatulas sinhuri pagbasa sa botong 131 pabor, 109 kontra, asin 20 abstention votes bago ang adjournment kang Kongreso. Solamente ang Pilipinas asin Vatican City sana ang mga nasyon sa kinaban na mayong eksistidong divorce law. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Nasa salbado ng kondisyon ang 13 Filipino seafarers na lulad kan bulk carrier na inasintakang missiles kang Houthi rebels mentras naggalayag sa karagata parte kang Hodida, Yemen. Sabi ka Department of Migrant Workers, 4 ang mga missile ang nagtama asin nagdaraning danyo sa barko. Apor sa mga Filipino, ang mga tripulanting Ukrainian ang daiman na kulgan. Nagparagos na sana ang paglayag kang bulk carrier asin sabi kang DMW, nagkipagkoordina naman ini sa mga shipping asin manning agencies para masiguro na reglado ang kondisyon ka mga tripulanting Pilipino. Apor kayan, nagkipag-coordinate pa man ang DMW sa pamilya ka mga Filipino seafarers. Nagbarwas naman ipatalin ang DMW dapit sa mga pag-atake kang Houthi rebels matapos maganan ang sa sarong pag-atake ang 2 marinong Filipino sa Gulf of Aden. Sa iba pa mga barata niya tungkol sa lado nasyonal, nag-re-regroup na ang Solid 7 pagkabalik ni Senador Big Subiri gikan sa bakasyon. Sigun Subiri, tulong si Mana siyang babakasyon kay banan ang sayang pamilya asin sa pagkakatuloy ni may taon niya ang sayang undivided attention sa sayang agum asin mga aki. Piglinon Subiri na personal ang sayang biyahe na may kadikit na may time asin kadikit na emotional asin mental break sa mga saksakan sa likod na nangyari sa politika. Pagkatapos sumot kang bakasyon, saka sinda maririgup sa mga biyembro kang Solid 7 o Magnificent 7 para desisyonan na maigil direksyon kan sa indang black kung saan madalagan asin sa ina grupo sinda mabali o kung sa minority. Habuk man magkomento ang dating Senate President dapit sa naging payag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na aram niya na ang mangyaring pagbabago sa liderato ng Senado alagad bayo siyang inapunan dawa sisay sa mga senador. Sabi ni Subiri, bahala na sumot sinda sila manuang Pilipino na sila ang magusgar sa mga nangyari sa liderato kan Senado. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Bulilyaso nagkapit ng flight asing ground operation sa Ninoy Aquino International Airport bago mag-udto kasugma huliman sa red lightning alert na ipinalawas kang Airport Ground Operations and Safety Division. Sa sarong advisory sinabi ka Manila International Airport Authority, itinaas ang lightning alert alas 11:45 nin pag-aga. Ini may correction manggaray sa safety measures. Katungod kan day mga pigalaw man na insidente na pwede mangyari ninhuli sa kikilat. Sa indang alas 11 pag-agambuli din sa labing ang pag-asa na katamtaman sa good makusog na paguran ang pigadauman sa sinambit ng partigan Northern Luzon, Central Luzon asin marupa sa Gudngunyan na Huwebes. Sa mga ultimo natong bareta ngunyan, mga bareta sa lado national pamagraray, sa iba pang mga bareta niya tungon iwaras na kitang 1 minuto antas mag-abot ang oras na alas 6 din pagkaaga, nagsayuma si Senate President Francis Chis Escudero.
na makipagdebate kay Albay Representative Inselagman maparipit sa propestong diborsyo sa nasyon. Sigun kay Escudero, dahil na siya may kipagdebate sa kaparehas niya Bicolano, hulita respetado niya ini bilang nakaibarang kaito duman sa Kamara de Representantes. Sigun saya, importanteng uhalabang debate ang kaipuan kung gustong parikason ang pagpapasar sa propesto, lalo na magkaibaan mga nakapanawan kan mismong propesto kumpara sa sinasabing kamautan gani. Sinabi ni Escudero na pinahiwas man ang grounds kang bersyon kang propestong diborsyo sa Kamara, alagad na imang tinawandalan ang Public Attorney's Office na magpugol kan mga siring na kaso na papakinabangan kuta kan mga tirios na gustong magsuruwayan. Sabi kan senador, una niya, ginibo ang propesto para sa mga tirios, pero kung in kaso maging lay, solamente mga mayaman sa napalan ang makikinabang hulik sa kakayahan na magbayad sa abogado. Sa presente, nasa Committee on Rules ang divorce bill sa Senado, mientras hinahalat kunyuan ini pagdilibatehan sa plenaryo. Oras na mo dyan sa Pilipinas, mga tugang alas 6:08 ng pagkaaga. Sa oras niya, raman na po mga baretang iatod kasi mga camping radyo. Ito siya mga bareta, magali po dyan sa Rinconada sa payagan DWEB-FM Kamsul. Sa tuwing kaibanan duman si Berry Lucena. Berry. DWEB-FM Radyo Rinconada, Kakampibo Network News. Mabalus yun sa detalyes kan mga bareta. Alidig sa DWEB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Bago ng bago para sa lokal na gobyerno kan Banwa na Baaw ang pagtao nin pagbisto sa mga Baawenyos na nagdala nin onra sa Banwaan sa manlalang kompetisyon na pinahayag kasudman emergent pesenyo kan lokal na gobyerno kan Banwa na Baaw kan nakaulik kan DWB Kamsuran. Kasudman kaya ginibo ang victory parade as in recognition ceremonies para sa mga gandor sa mga kompetisyon na binalian kan mga ini bako sa nang salog kan Pilipinas kundi maging sa ibang nasyon. Tinawang doon kan alkalde na sa kada igwang mga taga-Banwaan na Baaw na mina-renar o nanggagana sa aspeto kan culture and arts, edukasyon, sports sa siniba pa, ang mga ini tinatawan nila ng recognition o pagbisto. Kasudman sigun sa alkalde kan Banwaan na Baaw, sa indang tinatawan ng siring ang gabos na nagdaranin honor sa Banwaan, kay badigdi ang Baaw Children and Youth Choir na nagrepresentar sa nasyon sa kompetisyon sa Espanya kung sa'y nasungkit ang primer pwesto, siring man ang Baaw Cultural Group na naging back-to-back champion sa Kagma Cultural Street Dance Competition kay baman sa tinawanin siring na honor or recognition ang grupong Highness Junior, second runner-up sa Kagma Dance Revolution. Listo Baaw, under 16 division, third runner-up sa Kagma 3x3 basketball. Justice Jones Bones Matoto, ganador sa URCC Kagma Collision, asin ng Team Baaw na first runner-up sa ginibong Boy Cayoda. Sigun kay Mayor Beseño, maswerte siyang marait na naging alkalde kan Banwaan na para sa saya sa rong lugar na dakul ang iguan ng mga pambirang mga talento na mga kakian o mga jóvenes. Ninhuli ka ni seryosong sinabi kan alkalde na day niya nungkan mga nipapabayaan asin urog na askasun asin tatawanin prioridad. So, sabi ko nga ni, maswerte hon kitang naging mayor ng Banwaan na Baaw sa igwap o kitang lugar na kung saan dakulon po ang multi-talented na mga aki. Kaya sabi ko, igwa kita kani, kaya mas payamanon pa. Kaya isa po ini pinapabayaan na asikasuhon at awan po ng priority. Parte ka mga naging payag ni Mayor Jeff Bisenyo. DWEB-FM Radyo Rinconada, Kakampibo Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, nakatalaan na ipapod sa sanggudang palunsod kan siyudad ng Iriga, partikular sa komitiba ni City Kagawad Danrem, Nakari Abunite, an abot sa 15 mga punong barangay sa siyudad ng Iriga na sagud ngunyan, haros nasa kabangaan na antong 2024 alagad dahil pa nakakabasa ng kakasumitir kan sa dang proposed barangay budget para sa ngunyan na taon na. Ini na pinahayag ni Kagawad Abunite na iyon chairman kang Committee on Finance and Appropriations sa sanggunang panlunsod kan siyudad ng Iriga. Magigirumduman na sa nakalis na sesyon regular kan sanggunang panlunsod kan Martes. Saro ini sa mga isyong nag-alis nga kung saan magin si Vice Mayor Edsel Serrano Dimawat, ang presiding officer kan Konseho,
nagpahig ng kahaditan sa siring na sitwasyon sa mga barangay na dahil pa na ipapasaraan sa ng budget para sa pagrepasok ng konseho sa nasabi ng sesyon sa mga pigiling na rason sa dahil pagkakapasar sa budget kan mga barangay, iyon kawaranin aksyon o dahil pag-asikaso ka nagkaparang mga SK chairman sa saindan mga barangay. Sangunyan kaya po na magpasalmo na kansa ng budget ang sangunang kabataan sa kada barangay na isusumir sa konseho de barangay para sa pagbilog na kansendan maging budget sa kada taon. Sigun kay Abunite, dahil niya man ginagabos na ang mga SK chairman ang nagiging problema sa siring na issue alagad. Igwa nang nagpabot sa sayang sarong punong barangay na siring talaga ang sitwasyon kaya dahil sinda nakakapasar kansa ng budget. Ninhuli ka ni plano lugod ni Kagawad Abunite, ipaapod ng mga kapitan para maaraman ng tunay na rason sa siring na problema sa pagpasar kansa indan mga budget sa barangay. Hindi ko papabayin ginagabos. Duman sa 15 barangays na hindi pa nakaka-submit. Hindi ko man ginagabos na ang reason why na di sila nakakaano pa is dahil duman sa budget. Pero pa lang, ang nagpapabot sa kuya, actually, nagtaon ng letter sa kuya na the reason why is behind na di sila nakakasubmit duman dahil sa SK budget. Pero, duro, sa nailing ko, mas probably kadaklan. Pero di ko man ginagabos pa ba. So, aramon ta pa ba, papapot na ang kapitan kung paano dahil pa sinda nakakapasubmit ng budget para maraman ta kung ano mga reason kang kandang budget pa ba. Parte ka ng mga naging pag ni City Kagawad Danreb Nacario, kapit lang Abunite. DWEBFF Radyo Rinconada Kakampi Mo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benedicena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ninyo matugang 14 minutos na makalampas ang alas 6 pagkaaga sa iba pa mga bareta kunyan. Arabon tara, sunod mga bareta haliliman sa partido sa bayan KM Kakampi Partido. Kaya barang tunuban si Rene Aurelio sa Partido. KM Partido Kakampi Mo Network News. Abalon sa Kakamping June o yung mga barata kadigdi sa KM Kakampi Partido. Kay dapat tabagin ulangan kapag tiusan para dahi makapag-persigir sa pag-eskwelahan mga kakian. Ini ang pinagato na doon ni punong nga barangay sinligan ng mga barangay president sa Banuan kan si Ruma na si Maria Elena Romero. Matapos na ini ang mainbitaran na maging na commencement speaker kasudma sa Bubuan Elementary School na yumanaan na sa iyang pinagtapusan sa elementary school sa Banuan kan si Ruma, Camarines Sur. Susog kay Romero kay puan sa naman ang pag-iinguha kan mga aki asin na suporta kan mga magurang mantang igwanaman ang pinagtataong ayuda ang gobyerno partikularmente sa mga estudyante sa kolehiyo. Pinagkataon na doon pa kan opisyal na gulpin mga magurang na mayong ibang pwedeng maipamana sa mga aki solamente edukasyon sana. Sakripisyo kung ikukumpir nindo kang nag-ieskwela pa lang kamo sa elementarya. Kaya dahil po ito maging sagabal sa indo. Tangon yan po baga, gulpin naman mo yan mga tabang ang satuyang gobyerno na mga scholarship. Sabi kayan maghapot-hapot lang po kita para ang satuyang mga kaakian, matabangan. Ako po nga ni, sabi kayan upo baga no nahiling manindo sa sarong sitwasyon, bako nga po sa mayo man kami talaga, bako man kami mga empleyado kang gobyerno, kaming mag-agum. Pero pinupursigimi man na makapag-adal ang samuya ng mga kaakian. Kaya kung baga sa kuyan, pagpursige lang po ito kang magurang asin kang mga kaakian, kung kita pinapairiskwela, magturul-turul po kita sa pag-eskwela. Barte lang kan mga naging kapayagan ni Liga ng mga barangay president sa Banuan kan na si Ruma, Camarines Sur, Maria Elena Romero. KM Partido Kakampi Mo Network News. Sa iba pang detalyas kan na sinuyan mga barata propestong lay na ipinasar ni Congressman Elry Villaferde hipig siguro ang labor protection asin tamang pasahod sa mga nagtatrabaho sa industriya ng pelikula asin telebisyon. Detalyas kan barata Dadza Prado. Sinabi ni Congressman Eloy Villaferte na segundo distrito na probinsya ni Camarines Sur na ang bagong lay na Idi Garcia Law sinisiguro sa mga actors at iba pang mga nagtatrabaho sa industriya ni pelikula asin telebisyon na ligtas sa indang pagpinagatatrabahuhan
apera kan tamang pasweldo sa iba pang mga benepisyo para sa indang unconventional o dahil kinaugulan na schedule sa indang mga trabaho. Pinaliwanag kan Senior Lawmaker na bagong ley mataunin ng proteksyon sa trabaho sa gabos na mga obero sa sektor na entertainment, kaabali na independent contractors na ilinalaog para mag-given na production work sa iba pang mga servisyo araw na pag-distribuer as an exhibition of content. Sigon kay Congressman Eloya Villaperte, ang principal author kan sinabit ng professional lay na proposed labor protection na sakop kaini and industry workers out of bound shoots and or lack in production kung saan sinda pinagmamanduhan na magtinir sa mga location sites ni na nagkatrang aldaw ubulan. Ang professional lay pinangaran kini puntong multi-awarded actor director Edie Garcia na aksidenteng binawian in buhay man kang nagkakaguan in shooting para sa sarong series sa telebisyon. Asado sa informasyon si Garcia na sigyapot sa cable wire kautatanganin siya matumba as sinagsaponin na cervical fracture na sa ultima ora iyo ang naging adalangan sa iyang pagkagadan. Sa investigasyon na sinasabi na mayo ni na first aid treatment na itinao sa veteranong aktor at mayo sa buot ni na medical team na presente sa bisinidad kan lugar kung sa ginigibo ang shooting na sarong pagbailar sa provision ka na labor code at professional safety. Susog sa kongresista ang safe working conditions asin tamang kabayaran asin iba pa mga benepisyo dapat na may tao o kaya magarantiyahan para sa mga nagtatrabaho sa industriya ni na pelikula asin television. Itinagdag pa man ni Congressman Villaperte na sindaday nagsusunod sa regular na oras ng trabaho na po na alas 8 nin aga sundong alas 5 nin hapon. Kung kaya po na ma-regulate ang working conditions kan industriyang ini tanganing na maibitaran ang kaso nin overworking sa indang workforce dagdag pa ni Congressman Eloya Villaperte. Para sa Kakampi Network News, Dan Saprado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo. Network News. Sa iba pa na barata nagpagirumduman Departamento kan na Saludo Department of Health Bicol Center for Health Development sa mga trabador kasumpay man sa mga hilang na nakakuha sa laog ka na trabaho. Ini matapos na may pasunod na convention o magyari ang convention for the implementation of health workplaces in kan DOH sa Bicol kada daw ni Biyerkules at sa 29 kan bulan ng Mayo sa hotel naman sa siyudad ni Legazpi. Nagatripon-tipon na nasa sobra sa 300 na delegado gikan sa manuibang national government agencies, pribadong sektor, local government unit asin na stakeholders kan DOH nagtatrabaho ina sobra sa 40 oras sa sarong simana. Sigon kay Dr. Monre Isaiah Mansilla, Medical Officer kan DOH sa Bicol Center for Health Development, objeto kan aktibidad na mairas ang mga bagong karaman asin na iba pa kasumpay man sa mga helang na nakukuha sa trabaho. Nagkaperadigdiyo ang helang sa likod, hypertension asin na mental health. Pinagtunad doon pa man ni Dr. Mansilla na kinakaipuhan na magkaiguanin mga programa sin aktibidad ang mga employer para sa saindan mga trabador na mapakarayman sa saindan salud sa oras kan saindan na pagtatrabaho. Pinagirasman ni Civil Service Commission Bicol Regional Director Attorney Daisy Bragais ang saindang best practices sa saindang opisina nagpapailing nin pangataman sa salud kan mga empleyado. Nagkaperadigdi ang pagkakaigwa ng employees lounge, family lounge na may breastfeeding section, asin and mini garden. Sigon pa manigdibilog ang sinang suporta sa DOH Bicol sa pagpapawarak ng mga impormasyon na mapangatman sa diretsos kan mga obrerong Bicolano. KM Partido, kakampi mo. Network News. Sa ultimo niyato na barata ko niyan, dahil pa man na pinagbubuyagyag ni Congressman El Villaperte kan segundo distrito kan Camarines Sur. Pamayukan na timuan na kamsuran sa iyang aspirasyon sa 2025 midterm election. Sa pinagkonduktang leaders meeting sa Banuan kan na sa ngay Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw. Ini ang naging kapayagan ni Vice Alcalde Biong Panuelos, aspirante sa pagkabukal kan na tercer distrito kan Camarines Sur. Asin na presente man sa sinambit ng pagtitripon. Alagad nagtutubod ang Vice Alcalde na sa tamang panahon ipapahayag ni Congressman El Villaperte sa iyang plano sa politika asin kung ano ang dadalaganan na posisyon mantang patapos naman ang sa iyang termino bilang kongresista kan segundo distrito kan Camarines Sur. Ang mga pahayag na yan ni
Vice Alcalde Panuelos sa ginibo sa tao man kan mga pagtubod kan o kulang pagtubod kan mga taga-Camarines Sur na si Congressman Elry Villaperte ang babalik bilang gobernador kan na probinsya. Partikular o mientras tanto susugpaman ki Panuelos dakula man ang posibilidad na ang baging kandidato kan Timuan Kamsur sa kargong alkalde sa Banuan kan na sa ngayon Camarines Sur iyo si dating konsyal Iko Tria sin ang magiging running mate kay ni. Iyo ang may apelyido nga Mendoza na ausente sa pagtitripon kan mga leaders mantang yaong panis sa luwas kanasyon ka na Pilipinas. KM Partido Kakampi Mo Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido ang sendong para barata. Rene Aurelio sa Babalos. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko siya matugang alas 6:22 na po ng pag-aaga. Isunod na mga baretang telefon kan BBS FM 91.9 sa Naga City. Ano ba si Junel Cuba? Junel. PBS Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sa barata sa lado lokal, manual load dropping kan NGCP iyo ang rasunda sa pagkawara kan kuryente sa ibang nasasakupan na lugar kan Caso Ricodos kan nagtalikod kaya nga Aldaw kan Martes perang konsumidor kan kooperatiba kan Caso Ricodos asin lugar sa laog kan Naga anawaranin da serbisyo ning kuryente nin haros sarong oras sigun sa paliwanag kan kooperatiba kan Caso Ricodos resulta ini kan ginigibong manual load dropping kan National Grade Corporation of the Philippines NGCP. Pig sa gibo kan NGCP an manual load dropping ninuli kan manipis na supply kan kuryente asin pagbagsak kan nagkaperang mga planta na nagsusupply nin kuryente sa Luzon Grid. Sering man ang namatian na pagluya kan kuryente sa parte kan Feeder 12 sa kasentruan kan na siyudad Canaga kung sain kasudma nawaraan nin serbisyo nin kuryente amay pasananin pagkaaga pagkatapos kan newscast dyan sa parte mismo kan KMFM darakan pagpalya kan pribadong transformer kan sarong establishmento asin na apiktaran ang supply kan Caso Ricodos magpaparagos pada subuot ang pagkakaigwa kan pinagapod na manual load dropping kan NGCP kung kinakaipuan asin sagkod ng mabalik sa normal ang supply kan bulos kan kuryente sa enterong Luzon Grid. Sa iba pang detalyos kan mga barata sa lado lokal, ang ordinansa nga maproteherda sa Old Provincial Jail na yaon dyan sa parte mismo kan barangay kan San Francisco Naga City padagos pa nga nakabimbingon yan sa opisina kan alkalde kan Naga Nelson Ligacion kanda nagtalikod kaya nga sesyon liwat na pinagsumiter ni Consyal Joe Perez ang sinambit na nga resolusyon na maproteher sa Old Provincial Jail asin ini ada mapatunay da ang igwanin signifikante asin importansyang kasaysayan anasambitan ng edipisyo dyan sa San Francisco Naga City alagad sa kudngunyan ada piga sumiter na resolusyon ni Perez nakabinbin pagiraray sa opisina ni Nelson Ligacion bilang alkalde kan Siyudad Canaga asin na mayo pa nin napapabarata na estado kan resolusyon sa kungunyan dahil pananggad ligtas anasambit ng edipisyo sa kamauutan nagabaon ini kan may kadsadiri kan nasambit ng pribadong lote nin huli man ta kinakaipuan na subot na i-develop ang nasambit ng lugar. Iba pa nga detalyes kada sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal bilang kan mga nagsusurwayan na mag-aragom sa Naga nagbaba mag-live-in partner mantididong niya na taon Buyit Paderes sa detalye. Mantinidong halangkawan bilang kan mga mag-live-in partner sa Naga na nagkakasurwayan sila mga aki na sa ibang pamilya o bagaman na sa City Welfare and Development
asin nasa children's home. Ini ang pigkumpirmar ni Eden San Andres, social worker kan si SWDO, na saro sa nagkakapot kan isu sa pamilya kung saan may kanya-kanyang rason ang pagsuruwayan kan magkalibin. Sigun ini sa indang pag-imbestigar. Sigun kay San Andres kung halangkawan bilang kan mga nagsusuruwayan na magkalibin, hababa man ang numero kan nagkakasuruwayan kan mga mag-agum na kasal sa hawis o kaya sa simbahan na ang gustong sabihon, mas pinapahalagan kan mga ini ang sakramento sa kasal. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Mas taking ka na mga bagong makapasar sa licensure examination for teacher pega talaan na kan PRC ngunya na bulan kan Hunyo. Daryl Banyas sa detalye. Ipigtalaan na kan Professional Regulations Commission ang pagsumpa kan gabos na mga nakapasar sa katatapos pasa ng licensure examination for teachers digdi sa Rion Bicol sa maabot na Hunyo 23 ngunyo na taon, nagigibuhon sa Albay Astrodome duman sa syudad kan Legazpi. Igwa ininin tulong batch an enot alas 9 nin aga, sunod alauna asin alas 4 nin hapon. Sa abisong pinaluwas kan PRC Regional Office 5, duman sa mga maatendir kan face-to-face na pagsumpa kan bagong mga paratukdo, ang dapat na magrehistro mo na sa saindang website para sa konfirmasyon kan attendance. Sa aldaw kan oath taking, magdaranin duwang kopya kan printed na oath of professional form na igwang QR code na pwedeng i-download sa PRC online services na www.online.prc.gov.ph asin na mag-abot ning sarong oras antes an scheduled time. Duman man sa mga dai makakasabay sa face-to-face na mass oath taking, pwedeng magsabay na sana sa online oath taking. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. 1.1 milyones pesos sa kana Shabu na recover kana PNP Bicol sa magkasurway na operasyon o kaisminda sa detalye. Sa report ka na Regional Office kan PNP Camp General Simeon Ola, Legazpi City, na kunsain na sa determinasyon support na pagdakop o paglansag kan nila ng mga operasyon o mga imbuelto sa illegal na droga, ang Regional Office kan Philippine National Police ang nakapag-record nin lampas sa 1.1 million sa operasyon kini. Sa report kan ang PNP sa bulanin Mayo 20 hasta 26 sa presenting taon, nakapag-record subot nin nasa 1,133,386 na kantidad nin Shabu na konsay na kabali subot tigti nasa 174.75 na gramo kan ipinagatuturan na Shabu asin na 8.70 gramo nin marijuana. Nasampitan ng mga operasyon inota sa probinsya kan Masbate na kung saan an high level individual nadakop na kabali na ligdian iba pang operasyon na nagkakaiguanin 716.917 mga ini kabali digdian Masbate asin Albay nakapag-record man in 178.68,000 mantang nakapag-confiscate man ni nasa 120.401 ang Camarines-Sur asin nasa 558,888 sa Naga City na mga na-recover. Mantang ini asa Naga City igwaman supot ni na 38,046 Sorsogon igwanin 448.80 an mga ini sarbay na pinag-report kan Regional Office. Mantang ini supot na mga nagkadarakupman nasa 44 mga individual na pinag-sarangatan ning kasukan PNP. Mientras tanto, sigun kay Police Brigadier General Andre Dizon,
ang pinagsasaluduhan niya ang mga tauhan ng huli naman sa sigasig kini sa pagdakop kan na mga imbwelto sa illegal na droga asin ini ang gabos nagkakarasuhan na. Para sa Kakampi Network News, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, halangkaw pa man giraray anda bilang kanda mga hobenes na dainag lalaog sa klase digdi sa parte mismo kanda Bicol Region sa datos kaya kanda Philippine Statistic Authority PSA o minabot pa sa 15.6% na mga hobenes gikan digdi sa parte mismo kan Bicol Region anda subuot daiya nakakalaog sa saindang klase. Segun sa datos, an mayor na rason kan day pagklase iyo an pagtios asin an iba pang rason iyo an kawaran nin eskwelahan pagbadus helang kawaran nin interesa sa pagklase asin iba pa. Huli kan bagay na yan, mas papakusubon subuot ngunyan kan Department of Education DepEd Bicol ang programang Alternative Learning System ang aning mabawasan ang numero kan mga daing nagkaklase sa laog mismo kanda Bicol Region. Ang bagay na yan tinawan doon kanda DepEd Regional Director kanda Bicol Dr. Gilberta Sadsad sa pag-ulay-ulay kanda BBS News. Tinawan doon di Sadsad na dakula man an sa iyang pasasalamat sa pamilya Villafuerte, partikular na kay Congressman Elre Villafuerte, Congressman Migs asin Gobernador Luigi Villafuerte. Uli kan na prioridad kan mag-arama iyo an mapadapita sa edukasyon pagtaon ninda pagpapatinduga ninda dakula na mga classroom asin na eskwelahan tanganing makalaog sa klase ana mga estudyante sa ararayong mga lugar. Sharing manya on subot ana suporta kana mga iniya sa parte mismo kana educational assistance asin dakol na mga scholarship. Bunga kan bagay na yan kakadikit na lang subuot an bilang kan mga estudyante na daipa nakakalaog sa saindang klase. Huli kan dakulang suporta na itinatao kan pamilya Villafuerte sa lado kan edukasyon. Sa iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pa nga detalles kana barata sa lado lokal, ana Philippine National Police dyan sa parte mismo kana banwaan kana gain sa Camarines Sur ana naga sa gibuman kana sa inda mismong programa. Ini bunga naman kana anda gain sa PNP sa liderato ni Police Captain Alin Molina, katuwangan Municipal Advisory Group Kikidat, liwat na nagsagibo kan pinagaapod na mobile feeding program sa barangay kan Malbunga District 1 kan gain sa Camarines Sur. Banda nga alas 4 ninda pagkapon kan na sudma na kung sa inda 50 ang mga naging beneficiaryo. Ang aktibidad na ini isinagibo kasabay man kan proyekto kan gain sa Municipal Police Station na kung sa inda pinagsasabi nga muli nang ibalik ang tabang ang duyog asin na malasakit anda pag kakaigwa kanda pag rumdum kan nagtalikod na aldaw kan National Flag Day kung sa inya ini bilang paggirumdum sa inot na beses na inilantada sa laog mismo kan Pilipinas ang bandera sa Imus Cavite. Ang feeding program na ini ang may hobeto na mas pang mapakusog ada relasyon kan PNP sa parte mismo kan mga hobenes dyan sa banwaan kan na gain sa Camarines Sur. Sharing mada tanganing an mga ini makaiwas sa illegal na mga gibo urog na ang paggamit kan illegal na droga asin na pagbali sa parte kan na kilusan laban sa gobyerno o anda iba sa mga rebelding grupo arog kan New People's Army. Ang PNP kainsa nakipag-ulay sa mga magurang na daig gamito na pantakot ang kapulisan para manda sa mga kaakian imbis para niyon subuot ang buot kan mga kaakian sa mga pulis ninhuli ta ini makakatabang asin na protektado ang mga kaakian kan mga miyembros kan PNP.
Yan tabi kakamping Junan mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa kakampi mo Network News, General Cuba, basta barata, sigurado. BBS, basta barata, sigurado. Network News, kakampi Network News. Thank you, Junel, and sa mga pagriban niya mo sa mga kakamping radyo sa Sainong Bareta. Oras ko niya matugang alas 6:37 na. Sa agang Mayo 31 sa Camarines National High School para man sa mga matarapos ngunya na taon na napagrabang kaya na lampas sa 1,800 ang magraduar sa Camarines National High School ngunya na taon na. Ini katakod kay gibon na 7th Senior High School Graduation Ceremony para sa ika-107 taon na commencement exercise kan sinambit ng pampublikong eskwelahan sa sekundarya sa Interong Kabikulan. Mientras tanto, maging commencement speaker sa sinambit ng graduation sa Kamay si Joy San Martin Nasol na produkto kan Camarines National High School batch 2004. Mientras tanto, ngunyan na aldaw o atya na pagkahapon gibon man ang moving up kung saan bagi man guest speaker si Naga City Police Director Police Colonel Erwin Rebellion kan Camarines National High School batch 1990. Gabos na okasyon moving up as in graduation rite gigibon dyan sa Liboton na campus kang Camarines National High School kung saan pigalauman ang pagpiot kan trapiko at yan ang paggapon asin sa aga para sa indang graduation. Sa iba panitalas ka mga baratan dyan tungkol sa lado lokal, dagos nang inapulbarang kasugma sa sisyong kansanggo ng palalubigan kang probinsya kan Camarines Sur. Ang sarong ordinansa para man sa paggiboning inisyatibo na sangatan ng reklamo ang Even Chance Gaming Corporation, ang operator kan small town lottery sa probinsya kan Camarines Sur. Mismong pig-inisyar kan mayuri ang biyembro kan sangguan palalubigan kan Camarines Sur ang sinambit ng ordinansa na naglusot sa pag-inimportohan kung saan duwang bukal ang nag-abstain. Piglinaw ni Bukal do na unyate na may pa man partikular na kaso na isangat sa o laban sa Even Chance Gaming Corporation. Alagad sinisiguro ninda na ini kakasuhan huliban kan mga violasyon basado sa pigatalaan kang Revised Implementing Rules and Regulations kan PCSO sa pigtaong prangkesa sa sinampit ng operator. Kabali sa mga sinasabing violation ang panagos na pagkonsente na maging paratay o mga kuryador o pagpapataya sa mga minor de edad asin ang bakon tultol na remittance kan kahirasan kani sa mga lokal na gobyerno kabali sa provincial government kan probinsya kan Camarines Sur. Mientras tanto, ultimo niya itong bareta ko dyan sa lado lokal. Mayo pang ipinaparwas na reaksyon ang kampo ni Alcalde Nelson Ligacion sa panibagong survey na nagaluwas. Yan pagkatapos mayo naman tinama si Mayor Ligacion sa sinambit ng survey sa mga posisyon na pwede niyang kandidatawan sa masunod na eleksyon o sa 2025 eleksyon. Nagluwas kaya sa sinambit ng survey result na kung si Robredo asin man o dating Vice Presidente Robredo asin na Alcalde Nelson Ligacion makandidato sa pagka-alkalde kana Syudad Calaga sa 2025 eleksyon. Nagluluwas naggana si Robredo, hulikan nako kaning 81% kontra sa 19% ni Ligacion. Mientras tanto, kung si Ligacion man makandidato bilang kongresista kan tercer distrito kan probinsya kan Camarines Sur, bayo lamang siyang tinama sa sarong personalidad na sigin ang lakaw sa sayang ambisyon na magkandidato sa maabot na eleksyon. Nagluwas kaya
na siligasyon nakakuha ng 16% laban sa makusog kaning karibal sa pagdalagan in kaso kongresista kan ikaduan o kan tercer distrito na 84%. Bareta na sa luwas kang Pilipinas ngunyan. Pig-evacuar na ang kadakol ng mga residentes na rin sa pamusong geothermal Blue Lagoon. Ispa sa Iceland, duliman sa pagputok ang bulkan. Nairistro kang Icelandic Meteorological Office ang pagbuga kada sa 2.5 kilometros na abu halis sa bulkan na sumikat sa Sandnakingar sa Reykjanes Peninsula. Hindi na ang ikalawang beses na nagputok na sa bitang bulkan punkan Disyembre ka nagtalikod na taon. Sinabi man ni Grindavik Mayor Fanar Junason na nagdeklara na sina ng state of calamity asin mga residentes sa lugar ang dagos ng piga iribakwar. Sa huring bareta niya tungkol yan, baretang sports. Naggibo ring istorya ang Alas Pilipinas ikan sa silang podium finish sa Asian Volleyball Confederation Tournament. Bakalis ang 63 na taon. Ini matapos na naugon ka mga Pinay Spikers ang Australia sa score na 25-23, 25 kontra sa 15-25-7 para ibulsa ang bronze medal kan 2024 ABC Challenge Cup for Women. Naginibo kasugba naman sa Rizal Memorial Coliseum sa Manila. Nagkabada si collegiate star Angel Canino ning 14 puntos, tampok ang tracing attacks, mentras tantong 13 asin pig 10 markersman sinda si Rondina, Iya Lauri asin ang 6'2" na si Tia Gagati susog sa pagkasunod-sunod. Magayon na produksyon kang Alas Pilipinas halis sa ball distribution ni team captain asin sitter Gia Di Guzman. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Bagatugang iyan po mga bareta ang sinundan tabiaran sa Kakampi Network News kunyang pong aldaw na Webes at 30 na kan Mayo taon 2024. Mga bareta na tabiaran sa mga kakamping radyo sa enterong probinsya kan Camarines Sur. Sa pagkarang kambilog na puwersa kang Kakampi Network News, alis sa studio kan Kakampi Kamso sa Naga City kay Banang Kusiban Bulawan sa Radyo Technical. Ako po si Jun Bernas, mabaros kasi ng pagkatabay sagud sa masunod para sa mga amin ng mga baretang maantabayaran sa rabay sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. PBS.